Guys, good evening. Yung mga kababayan natin na OFW, saan man dako ng mundo. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Itong video na ito, napaka-importante. Mas lalo tayong mga OFW, tayo ang hinahunting ng video na ito. Ngayon, i-expose ko sa inyo kung ano ito dahil nangyari mismo sa akin. So ganito yan guys. Kapag nagbukas ka ng iyong Facebook, ng iyong newsfeed, ng iyong wall, may napapansin ba kayo? Doon sa wall nyo, ano nyo, newsfeed nyo, nakalagay doon, mabilisang loan, easy approval, fast approval, lahat mga yung lending nagpapautang. Dahil sa i-expose ko sa inyo, makakatulong ito kung kayo'y nagdadalawang isip at gusto nyong patulan, panoorin nyo ang video ko ng buong buo. I-share nyo rin sa mga kamag-anak nyo na OFW sa ibang bansa at i-share nyo sa lahat nang malaman ng lahat ng tao ang lumalaganap na scammer na pautang, lending, loan sa Facebook. Ay ako na nga mismo, nagbablog ako. Meron akong stream ads. Makikita mo sa video ko, andon. Nagbabayad sila kay Meta. Tinanggap naman ni Meta. Hindi alam ni Meta kung ano yun eh. Nagbabayad sila kay Meta para mang-scam. So ngayon guys, uumpisahan na natin kung paano ako na-scam. So yung mga comment dyan, alam ko may mga comment dyan, siya nagpa-scam ka eh, kasalanan mo yan eh. Oo, alam ko yun. Siyempre, pag nasa sitwasyon ka ng matinding pangangailangan, gusto mong sumubok. Kasi ang laging nasa mo, baka totoo. Mas lalot kung magagaling yung nasa paligid. So ganito yung guys, umpisahan ko. Pagbukas ko ng Facebook ko, ang dami doon. Yung easy approval, loan, pwede ka mag-loan ng pinakamababa 150 to 5 million piso. Nagbaka sakali lang ako. Chinek ko yung message ko. May nakalagay doon na kung interesado ka, ganun. Hindi, message ko. Tapos bilis reply na niya. Usap kayo. Doon na tatanungin kanya, saan bansa ka? Sabi, saan bansa ka sir? Siyempre pag sinabi mong UAE, abroad na yun. So number 1 target ka na nila. Hindi ka natitigilan yan hanggat hindi ka makuha. So next, yun, haba na yung conversation nyo. So magta-type na siya ng na parang application form. pipilapan mo lahat yun.
So, pag natapos mong pilapan, parang babalik mo sa kanya. So, sasabihin naman niya, oh, sige, ipapasa natin ito sa sa bank daw, sa finance. Parang ganun, finance. No. Tapos maya okay. Sir, ganito yung mo approve na, parang lang yon, parang criminal, may termino doon na yung pag unang apply mo na yung qualify. Ganun. So, pag sinabing sir, qualify ka, so, ayun, may isisend ng link. Yung link na yon ang tatawagin na registration. Magre-register ka sa kanila. So, andun na yung by step, 4 na step yon. Yung una, personal information. Pangalawa, document, ID. Magsisend ka ng ID. Tapos yung isa, ID with naka-selfie. Okay. Tapos completed na. So, yung pangatlo, bank details mo, kung saan papadala yung pera, kung kaya gusto mo ba yung currency mo, kung asang bansa ka na roon, or in piso. So, doon sa registration pa lang, doon sa bank detail, malinaw na malinaw, ang hinihingi lang nila is bank account, bank name, bank account, at saka yung kung anong bangko. Yon ang hinihingi nila. So, doon nagkaroon ng pagkakataon yung scammer na makapag-scam. Bakit? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Pagkatapos nun, sasabihin na naman nung consultant na sir, pag basta pag lahat ng details screenshot mo. So ngayon, mag-uusap kayo by Telegram. Sa Telegram kayo magkakaroon ng conversation ngayon. So, ayun, tapos na, napirmahan na lahat-lahat. Okay na yung information. Ngayon, sasabihin ng consultant, okay sir, mag-wait po tayo ng 12 to 24 hours for approval. Isisend niya doon sa sa finance. So, tulog muna tayo. Paggising natin kinabukasan, andyan na, may message na si Telegram. Ang message, sir, congratulations, approved na po yung loan nyo. So, hindi tuwan-tuwa ako na approve na yung loan. Doon ako nalungkot. Ngayon, gagawa muna siya ng group. Lahat kayo na nag-apply. Kasi 5 kami nun. 5. So, 4 doon kasabwat. Ako ang target lang. Kaya po, napaka-importante itong video na ito.
panoorin nyo hanggang matapos at i-share nyo po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung OFW at yung mga kamag-anak natin na OFW, para kung dumating man sa kanila yung pagkakataon na may maisipan nila, makita nila na ganun ang setup, hindi na nila itutuloy. Ang nasa isip na nila, scammer yan. Doon pa lang makakatulong na po tayo para maiwasan natin yung mga OFW natin na madadagdagan pa kaming mga biktima nila. Kaya sinishare ko po ito sa mga kapwa OFW ko. Mas lalo ngayon magpapasko, darating talaga yung pagkakataon ng mga ngailangan tayo, maghahanap tayo. Ngayon, kapag nakita nyo sa wall nyo na ganito ang setup, 100% po, huwag nyo nang ituloy. So, ganito ang nangyari, guys. Nalungkot ako. Alam nyo kung bakit? Doon, bago mo, kung ikay approve na, sasabihin ng consultant, approve na po yung loan nyo, gagawa ng group yun doon kayo lahat. Approve na po yung loan nyo, paki-login ng link nyo, may instruction doon, tapos may nakalagay doon na terms and condition, kung paano mawi-withdraw yung nasa wallet. Makikita mo talaga kung magkano yung niloan mo andun sa wallet. Pag click mo yung wallet andun, andito nga. Kaso may nakalagay doon withdrawal. Pag withdraw mo, kailangan ng QT code. So, bago ibibigay sa iyo yung QT code, kailangan mo mag-deposit muna ng, halimbawa, 350,000 pesos ang niloloan mo. Kailangan mo mag-deposit muna ng 17,000 pesos. Ngayon, kapag naka-deposit ka na, ang picturean mo ko, isin mo sa consultant, isin mo doon sa group, yung katunayan na nagpadala ka na. Tapos ngayon, magbibigay ng code itong si consultant para ma-withdraw yung doon sa wallet. Yun ang i-enter mo. So, lahat nung nasa group na yung guys, ito kaya nila ako napaniwala. Lahat yung nasa group na yun, alam nyo ba kung anong trabaho nyo? Kasabwat yun Ang biktima talaga nila is ikaw lang. Ang trabaho nun, kukumbinsihin ka ng gusto. Kung easy na makumbins ka, wow, success. Madali ka na target. Ako kinabukasan pa Dahil lahat yun sila doon. Sa apat na yon, kanya-kanyang trabaho yun. Yung una, questionin si consultant. Hahanapan kung ano-ano, DTI permit, AMLAC, SIC permit, basta lahat ng mga permit sa opisina, hingian. So ito naman,
company ID, ito naman si consultant, kompleto lahat. Isisid lahat ng mga permit niya sa group. So, nakikiramdam lang ako. Sa apat na yon, nag-uupos lahat sila doon. Baka yan, scammer yan, hindi legit yan. Pero ang madadala doon, kasabot din yun. Yung isa naman, magsisin ng picture na nasa hospital yung tatay niya. Kailangan niya ng pera. Kasabot yun. So lahat sila, apat sila, nag-deposit ng 17,000. Lahat sila, apat. So ako na lang naiwan. Kasi naniniguro ako eh. Alam niyo bakit ako nang paniwala ng apat na yon? Kaya at dahil nag-decide ako, sige na, sugal na to eh, manalo matalo. Si una nag-deposit 17,000. Lahat nasa group, screenshot niya na na-withdraw niya yung pera, nasa bangko, yung oras talagang andun guys. Lahat sila andun yung oras, nagpatotoo na natanggap nila yung pera, pumasok sa bank account nila. Wag na wag kayong maniniwala guys, dahil ako mismo magsasabi sa inyo, dahil ako biktima ako. Kaya sinasabi ko sa inyo to para wag kayong sumunod. Wag kayong sumunod sa kanila, wag kayong matukso. Lahat yun, andun lahat. Successful lahat, pumasok sa ano. So yung dalawa doon, taga UAE, ADCB Bank at saka DIB, Dubai Islamic. Andun talaga yung oras, binusisi ko isa-isa. Yung una nag-ano sila, inquiry. Andun talaga. Nung una walang balance, yung pumasok na may balance na, andun yung oras kung kailan pumasok. So, yung isa, yung taga UAE, may number doon sa Telegram. Minisid ko personal, hindi doon sa group. Kasi ang nangyayari kasi doon sa group, ano siya, parang ito si una, siya muna mauna na nag-ano, tapos ano, totoo nga, sumunod si pangalawa, totoo nga, ganun, natanggap na, sumunod si pangatlo, hanggang sa dumating sa akin. So, hindi pa rin ako kinabukasan, hindi ako tinitigilan, dahil ako nga ang biktima eh. Kukumbinsihin talaga ako ng gusto. Kaya, ayun, pumasok sa utak ko na bahala na si Batman, sugal na to. Ayun, nadali. So, ito na kung paano nangyari. So, nung time na yun, nag-decide na ako mag-deposit. So, nag-deposit, ganito. Sige, nagbigay ng pangalan kung saan i-deposit. Pagkatapos, tatanungin ka, sir, ang pinakamabilis na proseso, tap-tap, ganon. Online, may internet ka lang, mabilis. Mabilis nga, natanggap niya agad. Within 15 minutes, natanggap niya, na-confirm niya, na-confirm na din doon sa finance. So, nagkaroon ng problema, guys. Alam niyo kung bakit? Binutasan ako ng scammer doon sa IBAN. Pero sa registration nila, walang IBAN na nakalagay. Bank account lang. Kasi kung anong hinihingi mo, yun lang ilalagay mo. Yun lang hinihingi niya eh. So, ayun, ang sabi pa sa akin,
Sir, bakit pakicheck nga ulit yung wallet mo? Bakit anong nangyari? Ganun. Dapat 15 to 20 minutes papasok na sa account mo yun. Ayun nga, may nakalagay guys doon sa wallet ko, 0 na yung balance niya. Tapos ang huli nakalagay process not successfully kasi sa IBAN nagkaroon ng problema. Hindi ko raw nilagyan ng IBAN. So ang nangyari, tinanong, paano mangyayari niyan, ma'am? Ganito. Sige, saglit, kakausapin ko kung anong magagawa. So ang nangyari, pinabuksan ulit, pina-screenshot. Nung nakita ko na naka-press na. Ay nako sir, naka-press na yung kasi mali yung data na in-enter mo, ganun. So dinouble check ko. In-screenshot. Paano magiging mali, ma'am? Ang sinabi nyo lang is, hinihingi doon sa application is account number at saka yung bank. Hindi nyo naman dapat nilagay nyo para maging maayos na alam nung pipirma na kasama yung IBAN. So, sir, wala na tayong sir, magagawa dyan kasi ganito naka-press na yung account mo. So, pero may way pa yan na kung paano ma-unpress yung account mo na babalik doon sa wallet mo. Sabi ko, paano? Sir, kailangan ulit mag-deposit ka ng 50,000 doon sa wallet. Isa sobrang ko nun. Akala ko yung 50,000, nasa isip ko 5,000 lang. Pumayag ako, sige. Tapos ang nangyari, nagbigay ng instruction. Sir, kailangan pag nag-deposit ka, huwag mong gawing 50,000, gawin mong hati 20,000 saka 30,000. Tapos parang pumanting na yung ko. Tapos naisip ko 50,000. Oh, sabi ko, bakit ang laki naman? Hindi ko naman kasalanan yun. Sir, wala na tayong magagawa dyan kasi So hanggang nasira na yung gabi ko na yun, guys. Tapos kinabukasan, sabi ko, hindi na ako magdi-deposit ng Ngayon, nalaman ko na talaga na scammer kayo, isa kayong scammer. So at that time, guys, nung gabi pa lang na yun, kinuha ko na lahat ng details. In-screen record ko lahat ng kung paano sila yung yung conversation namin. So kaya nung time na yun, kaso hindi tayo pinansin ni Idol Rapi na para matigil. Gusto ko kasing i-expose na nakawawa naman yung mga OFW na kung ako mismo na talagang mahirap ako ma-scam pero na-scam ako. Na ako yung hindi mo mapaniwalang, pero nung time na yun, nung paniwala niya ako. So lumapit tayo, nag-hashtag tayo kaya hindi tayo pinansin. So ako na lang ang gagawa ng guys na magpapatotoo sa inyo na lahat po sila ay scammer. Ang style po nila, gagamit sila ng Telegram, makikipag-communicate. Ngayon, ang nangyari sa akin, hindi na ako pumatol dun sa hinihingi niyang 50,000. Sabi ko, ipapatulpo kita, irereklamo kita sa Idol Rapi, ganon. Tapos alam nyo bang nangyari, guys? Ako pa ang pinakyuhan. So tapos after nun, guys, yun pala ganun kabilis. Kaya gusto nilang Telegram. Pag pinindot nila ang Telegram, parang sumabog. Lahat ng information doon sa Telegram, wala na lahat. Lahat yung mga picture, wala na yon. Ang hindi niya alam, in-screen record ko yun. May hawak ako ngayon.
Oh. Kaya ipapaskil ko yung babae. Ngayon kung yung babae na ito, kung hindi ikaw yung scammer or ginamit lang yung picture mo, i-PM mo ako. Napakaganda pa naman babae, tapos manluloko lang pala. So guys, yun lang. Pakiusap ko lang sa inyo guys, para hindi na kayo maloko. Paki-share nyo po itong video na ito. Paki-share nyo po sa mga kapwa natin OFW. Kung kayo'y may mga kamag-anak na OFW, paki-share nyo po para maiwasan po yung nangyari sa akin. So yun lang guys, maraming salamat po. Paki-share nyo na lang itong video na to. Napaka-importante po para malaman po ng lahat ng kapwa nating OFW. Kapag nakita na nila itong ganitong setup sa Facebook, iisipin nila scam to. Kahit anong paliwanag ng mga agent doon, hindi sila maniniwala. Guys, 100% ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Walang totoo. Scammer sila lahat. Walang totoo. Kaya nagkaroon ng ads yung mga yan. Nagbabayad kay Mita yan. Ito si Mita, pag nagbayad ka sa kanya, wala na siyang pakialam kung mangi-scam man yung naglagay ng ads doon sa Facebook. Kaya napakahalaga po itong video na ito, i-share nyo po sa lahat ng mga OFW para matigil na po itong ganitong panluloko sa Facebook. Matigil na itong pangi-scam sa Facebook. So lumapit na po ako doon, hashtag na ako kay Idol Rapi para maging aware nga po tayong mga OFW tungkol sa lumalaganap na pang-i-scam na ito. Pero hindi natin alam, baka busy po si Idol Rapi na kumbaga itong reklamo natin is hindi mahalaga para sa kanya, kumbaga pero kaya ako na po ang gumawa ng video na ito para malaman ng lahat ng OFW na kapag naka-encounter po kayo ng ganito at naisipan nyo na mag-message sa ganito, huwag nyo na pong ituloy. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo, huwag na po tayong magpa-scam, huwag na po kayong gagaya sa akin. Sana ako na lang yung huling na scam pagkatapos kong mai-upload itong video na ito. Dahil dito sa video na ito, makakatulong po ito sa mga OFW nating natutuksong mangutang minsan. Kasi minsan pag yung gipit na tayo guys, yung no option tayo, yung parang sige bahala na, kumbaga mangutang ka ng pera para ma-scam ka lang, di ba? So paki-share na lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po lahat ng OFW.